Huwag saan. Bunga mo naman. Hindi din. Ito ka. Ito ka. Nasaan ka? Paano ka ba? Survive! 2 minutes magla-live na ako sa Kubo. Dito sa TikTok mahal pwede matulog eh. Tulog tayo. Ha? Mag-edit ka. Merry Christmas! Sabi mo, Merry Christmas. Yung normal Merry Christmas, ho ho ho. Pero pag madami kang gastos sa Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Then Happy New Year. Ba't ang ganda mo? Wait. Bakit? Ba't ikaw ganda mo? Ba't ikaw ganda mo? Baby! Nakalive ako. Minsan talaga, guys. Minsan, normal lang. Tapos bigla mapapaliw na. Ganda naman nito! Ganda naman ng bibig ko. Kahit pagod siya, mapapaganon ako. Ganda naman. Tapos marirealize ko, look, jowa ko pala yan. Ang baby na yan. Dude. You know? Uy, dude. Ganda. Maganda ikaw. Maganda ikaw. Maganda ikaw. Ay, gusto niya. Ay, gumugusto. Ganda-ganda yung bebe ko. Ganda-ganda tapos mapagbigay ko yung mahal na yun. Talaga namang. Perfect! Perfect ikaw? Perfect ikaw? Perfect ikaw? No one is perfect. Perfect ikaw? Opo! Tapos, ang sarap po niyan magluto. Ang sarap siya magluto ng pasta, ng chicken, ng fruit salad. Sarap siya magluto ng fruit cocktail. Si Baby magluto ng fruit cocktail. Hindi, fresh fruits yung kanya. Fresh fruits. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Mickey! Mickey, miss you. Oo, niluluto niya yung kanya. Fave cast. Niluluto ko yung sa akin. Good night, mahal. Wala tulog. Ganito ka pa hindi ako natin. Hindi ba yung tenga ko ba, no? Dito na lang ako mag-live sa Kubo. Live lang. Sasabay ko na lang yung ano.
Samahan mo naman ako. Habang nag-live ako. Tama ba ako eh? Okay. Oo, ang coffee, tapos mag-edit na ako. Kukuha ka na ano? Coffee. So, dito ko na lang. Kukuhain ko. Sa akin. Kukuha nga, tapos mag-edit Dapat na. tapusin mo. Ni. Kasi miss ko tayo. 30 minutes lang. 30 minutes. Kasi baka antukin ako. Hmm? Hmm? Wait lang. Wait lang kasi titingnan ko yung ano. Word. Lumiiyak. Sinong may Sinong umiiyak? Lumiiyak. Wait lang, titingnan ko yung code ha. Sinong umiiyak? Lumiiyak. Wait lang, titingnan ko yung code ha. Noon. Magla-live na ako sa Kumu. Mag-live na ako sa Kumu. Tulog na yung baby ko. What is that? It's barely here, but the sun is very far. But then I got you in my living. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year. Uy, lalagyan ko dito ng notes. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas, Mickey. Merry Christmas, Mickey. Love mo ako. Mm-hmm. Bakit? Ito ko yun ito. Ba't mo ako love mo? Kasi yun. Wala nang go reason. Ang daming reason. Ano reason? Words of affirmation naman. Madaming reason. Pengi ng 10 reason. Wala yan sa 10 commandments. Dali na. Dali na. Bigyan mo ako. Oo, si words of affirmation to eh. Gusto lagi ni Cleo makarinig ng ano, words of affirmation like kung bakit ko siya mahal, kung namimiss ko siya, ganyan, kahit na 24/7 kami magkasama, pagka hindi lang kaming
nagkatabi ng matagal tulad kahapon na sobrang busy kasi namin kahapon kakagawa ng mga handa. Hindi lang kami nagkatabi ng matagal tsaka nag-usap ng matagal. Sobrang miss na miss niya na ako. Tapos gusto niya pagka-miss ko siya magiging vocal ako. Syempre minsan 'di ba? May mga times naman na magkasama lang kami. So hindi ko naman naiisip na nami-miss ko siya. Tapos pagka nagsabi siya na miss kita, miss mo ako? Pag sabi ko hindi, bakit hindi mo ako miss? Mahal ka ako, magkasama naman tayo buong araw. Ganon. Doon na-appreciate ko siya sa ganon niya. Pero syempre, diba nga, hindi sa lahat ng bagay kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng partner mo. Thank you, Kay. Pero ayun, pero minsan may mga times talaga na pagka umalis siya, di ba kasama kami ngayon, tapos umalis siya, tapos medyo matagal na siya nawala sa bahay. Doon ko na siya nasa-start ma-miss. Pero pagka buong araw kami magkasama, tapos hindi lang kami nagkakatabi dahil maraming tao or nag-entertain kami ng ibang tao sa nakasama namin, ganyan. Pero alam ko nandyan lang siya. Nakita ko siya, ganyan. Tapos pagka nagkasama kami sa Mohol, miss ko na ito. Ganyan siya. Miss kita. Di mo ba ako miss? Yeah. Bakit hindi mo ako miss? Dapat miss mo ako. Haba pala decision. Hindi ka magde-decision for today's video. Tapos tawag nito? Pagka matutulog na kami, sasabihin niya sa akin, mahal, love mo ako. Lagi yan, halos everyday yan. Everyday. Kaya huwag kayong mapipikon kapag kayong jowa niyo, ganyan. Sabihin niya, mahal, love mo ako? Sabi ko, oo. Tapos pag sinabi ko nga, sabihin niya, bakit mo ako mahal? Kaya tapos sabihin ko, kasi mahal kita. Sabi niya, walang reason. Mahal mo lang ako, tapos walang reason. Mahal kita. Bakit nga? Bakit nga? Si words of affirmation. Sabi niya, bakit nga? Sabihin ko, mahal nga kita. Sabi niya, ba't mo ako mahal? Ikwento mo sa akin, ba't mo ako mahal? Cute. Cute yung ganon. Ba't mo ako mas? Tapos doon na, magkukwento na ako. Kahit wala akong balak mag-open. Alam mo yung ilang beses niya na sa akin narinig yun. 100 times niya nang narinig kung ba't ko siya mahal. Lagi niya din tinatanong 100 million times. Mahal mo ako? Bakit mo ako mahal? Nasagot ko na. After 2 days, magaganon ulit siya. Mahal mo ako? Ba't mo ako mahal? Sabihin mo. Tapos sasabihin niya, parang hindi mo naman na ako mahal. Hindi ka na nagsasabi kung bakit mo ako mahal. Kinakwento ko lang sa kanila, mahal. Kung gaano ka-cute. Di naman ako napipikon pag nagaganon siya or nakukulitan eh. Cute nga eh. Oo, pagka syempre pagka nagsabi ka na ng rason tapos hindi ka papaniwalaan, di ba? Wag naman tayo mag-usap. Hindi. Pagka meron kayong hi Archu, kapag meron kayong jowa, tapos nagsasabi sa inyo ng I miss her. Ay, antok ako. Dito ko muna sa akin. Nami-miss pa kita po eh. Uy. Oo nga. Kaya nga kita pinatabi kasi nami-miss ko siya kasi. Ba't ko ba siya nami-miss? Kasi wala lang. Ay, kilig ang wait. Wala lang. Minsan. Sus. Ikaw naman magkwento. Ano mo pantayin ikaw? Wala sa amin dalawa. Sa ating dalawa, ikaw yung ganun eh. Ako, naman ako. Ikaw? Nitong mga nakaraan, wala kang ginawa kung hindi tumae. Mahal, sa Kumu, mahal. Merry Christmas. Mahal, tulungan niyo ako sa kota ko. Di ba mahal? 300k a day. Mga Kailangan ko. nakarawang araw tae siya ng tae. Mga 3 times a day. Ano mahal? Oo. Kasi, dapat kung 3 times a day ka kumakain, 3 times a day ka na magbabawas. Promise.
Kakaano lang yung sabihin, mahal tayo. Mahal ang sabi ko, mahal. Tapos- Magsabi ka din ng karakteristik ko sa relationship Tapos natin. Hindi wait ko lang sinabing ako, sabihin mo lagi akong tumatae. Kagabi nagpapalaro na siya, magpapalaro na pala. Tapos sabi niya, wait lang, mahal tayo lang ako. Eh, nakapag-announce na maglalaro. Ang tagal niyang bumalik. Ang tagal nila nagantay. Hindi na lang sila naglaro, di ba? Wala, gintay sila nasa ako yung magbibigay ng premyo eh. Ito naman, sabi ko, bigay mo, magsabi ka ng karakteristik ko, hindi ko sinabing sabihin mong nagtatay ako. Ikaw. Ano? Ikaw naman. Ano? Ano ka? Vocal ka. Vocal cords. Sobrang vocal ka sa nararamdaman mo. No? Sa lahat. Tapos, ano yan? Minsan lang yun magsabi ng I miss you. Oo. Eh kasi minsan, malamang mahal, 24/7 tayo magkasama, araw-araw. Eh ako nga, kahit 24/7 namimiss kita eh. Bawal ba yun? Hindi ko sinasabi bawal. Wala ako sinasabi. Magkaiba lang tayo ng ano. As long as nakikita kita, okay ako. Kumbaga, as long as nandyan ka lang, alam kong nandyan ka lang, nasa isang bahay lang tayo or nasa isang lugar lang tayo, alam kong nandyan ka, okay ako. Pero pagka alam kong malayo ka, dun kita namimiss. Kahit isang oras ka palang nawawala. Ano, magkaiba nga kami sa ganun. Pero, pagka kagaya ko kayo na I miss you kayo ng I miss you, I love you kayo ng I love you, huwag kayo ma-hurt pag hindi same yung nasi-feel. Kasi syempre magkaiba nga naman kayo. Oo, Paano kasi- kung ako namimiss kita, tapos siya, okay lang naman siya na nandyan ka lang naman, di ba? Oo, Huwag kasi- kayo mag-expect ng same Oo. answer. Kasi ako, as long as nasa isang bahay kami, masaya akong kasama ko siya. Pero kapag ka umalis siya, kahit 1 hour pa lang siyang nawawala. Thank you, Archumar! Kahit isang oras pa lang siya nawawala. Pagka alam kong wala yung presensya niya sa paligid ko, doon ko siya start na namimiss. But, it doesn't mean na magkasama kayo all day. Hindi mo siya namimiss. Ibig sabihin, hindi mo mahal yung jowa mo. Kumbaga, para kasi sa akin, sa akin yun na hindi ko, kumbaga, nakikita ko naman siya, as long as nandyan siya sa paligid ko, yung presence niya nararamdaman ko, okay lang sa akin. Pero, hindi ko naman din ma-judge si Cleo kapag kahit magkasama kami, namimiss niya ako. Kasi, gusto niya kasi nakadikit talaga. Gusto niya magkadikit kami. Clingy kasi ako. Oo. So, laging nakayakap, syempre, nakasiksik. hindi naman, thank you, Archumar! Let's go! Syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lagi akong dapat nakadikit, di ba? Or, siya nakadikit sa akin. Kasi, ako, sanay kasi ako mag-isa. Sanay akong strong, independent, bayola. Parang, dun ko siya namimiss. So, si Cleo, kahit nandito kami sa isang bahay, like for example, isang araw, Kahit magkasama magkasama kami. tayo, basta daw nakadikit sa'yo, namimiss Oo. kita. Pagka, for example, tulad kahapon, nagluluto ako ng panghanda, tapos siya gumagawa siya ng leche flan niya or ng niya, may ginagawa rin siya. Kumbaga, hindi kami magkasama sa isang table, sa sa upuan, ganyan. Parang namimiss niya ako, ganon. Which is sweet and cute at the same time. And, cute kaya yun. Mamaya Pero, anoy ka na sa- hindi, pero wag kang tama yung sinabi niya. Kasi dati sinabihan ko to si Cleo. Kasi may time kasi na nagsabi siya sa akin ng I miss you. Hindi ko siya miss. So, ako kasi vocal ako eh. Parang sabi niya, I miss you. Tapos sabi ko, tapos parang in-appreciate ko lang. Sabi niya, hindi mo ako miss. Sabi ko, mahal, hindi. Parang, syempre, ako vocal ako. Franka ako, vocal ako. Totoo naman kasi hindi ko siya miss. Kumbaga magkaiba kami ng level of yung feeling sa ganyan, sa miss ganyan. Tapos parang na-hurt siya noon. So in-explain ko sa kanya, sabi ko, mahal, it doesn't mean na hindi kita miss, hindi kita mahal, or it doesn't mean na namimiss mo ko. Dapat ganun din yung mararamdaman ko sa'yo. Mahal, magkasama lang tayo buong araw. Live-in tayo. So sabi ko, valid yung reason, valid yung feelings mo na namimiss mo ako pagka hindi mo ako katabi. Kasi nga, 100% clingy siya. So wag mong i-invalidate yung nararamdaman ko na magkasama tayo buong araw. Tapos masaya ako. Pero, yung hindi kita, mahal, miss kita. Alam yun? Siyempre, imagine yung magaling sa, hindi naman sa inaano ko yung character ko. Pero imagine niyo magkasama kami buong araw. Sabihin ko, mahal, I miss you. Mahal, miss kita. Feeling ko parang pag sa akin ang galing yan, parang weird naman. Pag sa'yo, cute eh. Pero pag parang sa akin, parang hindi eh. Pero, yun nga, since vocal ako sa nararamdaman ko, sabi ko sa kanya nun dati yun, sabi ko, mahal, hindi porket sinabi ko sa yung, hindi same yung feelings natin.
parang hindi na kita namimiss or hindi kita kumbaga, as long as nandyan yung presensya mo sa araw na to, okay ako, masaya ako, basta nakikita kita, ganun. Happy na ako dun. Pero pagka nawala ka sa paningin ko, dun kita namimiss. Yun yung akin. Yung sa'yo, mawala lang ako sa tabi mo, kahit nakikita mo ako, namimiss mo ako. So, wag mo akong iisipan ng negative. Kasi, hindi ko pwedeng, kaysa naman sinabi niya sa akin, mahal, miss kita. Tapos sabihin ko, I miss you too. Diba? Parang, di ako magsisinungaling ng ganun para lang ma-comfort yung nararamdaman niya. Sa ganung bagay, natulungan ko siyang ma-open yung mind niya. May mga differences kami na dun yan makikita na talagang clingy pala talaga ako. Na ganto, ganyan. Alam niyo yun. So, pagka nagiging vocal yung partner niya sa mga nararamdaman nila, huwag ninyong i-judge na, bakit ako? Ba't ako namimiss kita? Ba't ikaw hindi mo ako namimiss? Diba? Hindi mo pwedeng iparehas yung nararamdaman mo sa nararamdaman ng tao. Kasi magkaiba kayo eh. Tsaka hindi mo rin pwede laging sabihin na, bakit ako ginagawa ko yung ganito? Bakit ako ginagawa ko to para mapafeel ko sa'yo mahal kita? Maybe that's your way of showing how you love your partner. But your partner, may ibang way din siya kung paano niya ipakita sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. Tsaka, pagka nagiging vocal yung partner niyo sa inyo, intindihin niyo sila. Huwag kayo kagad magre-react sa sasabihin nila. Kasi kapag, for example, may sinabing, nangyayari kasi sa amin to, minsan may sinasabi ako kay Cleo, tapos na may misinterpret niya. Or hindi niya man na may misinterpret, nagre-react siya kagad. Parang ginajudge niya kagad yung sinasabi ko, pero nag-i-express lang ako ng nararamdaman ko. So, na-learn, ako alam ko na yon kasi yun din yung sinasabi ko sa kanya before eh. Which is gusto ko din i-impart sa inyo, na kapag may kinukwento sa inyo yung partner ninyo, pakinggan nyo siya. Pakinggan nyo sila. Tapos, bago kayo mag-react, i-internalize nyo muna ng maayos yung sinasabi niya or nila kung tungkol saan. Kasi kapag nagre-react tayo kagad sa nagkukwento lang naman yung tao, makaka-hurt tayo or ma-hurt tayo pag naging reactive tayo. Baby, ikaw anong na-realize mo sa ganong naging issue natin before? Napatapusin muna. Yung kwento. Thank you, Nay. Let's Yung go. kwento, tapos Understand. I-comprehend mo ng maigi. Kasi minsan nami-misunderstood natin yung mga bagay-bagay o yung mga kwento, tapos mag-react tayo, tapos mali naman pala yung nire-react mo sa pinopoint out niya, ganun. So, dapat tapusin mo muna, tapos comprehend mo muna ng maigi bago ka mag-react. Or if may na-misunderstood ka, i-ask mo ng maayos. Diba? Oo, totoo yun. Para iwas... Yung maayos yung choices of words, maayos yung tono, para hindi nakaka-hurt. Oo. Kasi naniniwala ako na lahat ng arguments or ng usapan, nagkakaroon ng magandang outcome yan kapag katama lahat. Like, kahit pangit yung sasabihin mo, kahit na may pinapoint out kang pangit, pero kapag ka maayos yung pronunciation. Mag-disclaimer! Oo. Pagka maayos yung pag-deliver mo. Pagka maayos. Actually, communication is the key. Pero communication is useless kapag ka walang comprehension. Pagka walang understanding. Kasi kapag ka may communication lang kayo, like for example, nakikinig ka lang sa sinasabi nyo or nagpapalitan kayo ng salita nyo, tapos hindi naman pala naiintindihan ng partner mo or ng isa sa inyo, wala pa rin. Useless pa rin yun. So, kailangan talaga magkaintindihan kayo sa mga gusto nyo iparating sa isa't isa. Ganon. Ayun lang. Pwede yung kwento mo. Aside sa tayo mo. Ayun nga, hindi ka, vocal ka nga. Tapos, siya, supportive. Yeah, supportive to supportive. So, Bakit? supportive na may kasamang, guidance. So, support ka niya, pero, mahal, pag ginawa mo yan, ganito, ganyan. Dapat alam mo yung consequences, ganyan, siwal. In short, siya, magulang. Actually. Magulang to magulang. Nanay. Kasi mahal, kailangan naman kasi yung ganon, yung may iga-guide mo or mangangaral ka or magsasabi ka ng bagay. Ako kasing tao, ako prevention kasi ako talaga, lagi. Prevention kasi mahirap ng pagsisi sa huli, tsaka mahirap ng maggamot ng mga bagay, right? Syempre, di ba?
alam mo, for example, may hawak kang glass. Tapos, yung glass, alam mong, yung glass, kailangan ang glass, hinahawakan ng maayos. For example, alam mong glass na yun, anytime pwede yun mabasag. Tapos ilalagay mo lang sa palad mo, nakaganyan, gano'n ka pa, diba? So, pag ikaw, alam mo nang may tendency mabasag yun, tapos isang piraso lang yung glass na yun, hindi mo hawakan ng nakaganyan, ipapatong mo lang sa palad, tapos maglalakad ka. Syempre, ang gagawin mo doon, hawakan mo ng mag-grip talaga ng sobra, diba? Para hindi mabasag. So, ngayon, kapag ka alam mo yung magiging cost kapag ka mabasag yun, hindi ka na makakakuha ng isa pang ganun dahil isa lang yun, or na hindi mo na yun mababalik sa dati kapag ka nabasag yun, kailangan mo talaga siyang hawakan ng may care at the same time na may grip na alam mong hindi siya mahuhulog or madudulas. Pero kapag ka wala kang pakialam, kasi may cure naman, ganun mo siya hawakan. Tapos pag nabasag, pipirasa-pirasa yun man yung gagawin mo, scotch tape mo, diba? Hindi naman siya ganun. DJ, thank you! Let's go! Sana ma-help nyo ako sa Kumu ko for this month. Naka-live din pala ako ngayon sa Kumu. Thank you! Alam nyo po, SB19. Oo naman! Pati yung Starbucks, alam namin. Hindi, oo. Bias ko dun si Ken, tapos bias wrecker ko si Josh. Ikaw, baby, sino yung bias mo dun? Si Josh. Sinong bias wrecker mo? Si Josh. Hindi. Siya lang wala ko ibang Wala kang ibang gusto? Ala, thank you, DJ! Wow, daming mix and match. Let's go. Ang masasabi ko lang sa inyo, mahal, sa mga hindi pa nakakapanood ng Lay and Mar, yung episode 1 yung short film na Lay and Mar namin, panoorin nyo na para pag nagkaroon ng episode 2, maging updated kayo. Pero, yun nga, next year na siya magkakaroon ng episode 2. Ang sarap ng tenga mo. Anong masarap, baby? Bakit mo naman kakainin? Sakto lang yung Ay, by the way, mga mahal ko, Merry Christmas sa inyo. Hello sa inyo. Merry Christmas. Baby. Ay, nako. Oo. Ano pa? Kailangan talaga natin sa mundong to yung mga may comprehension. Kasi mahirap yung magbabato ng mga bagay. Like for example, sa part-time mo nang hindi mo naiintindihan yung sinasabi niya. Ganon. Kasi sa mundo ngayon, napakaraming Ay, pag-usapan natin since Christmas. Pag-usapan natin yung mga yung mga taong demanding. Demanding? Oo. Kasi sino dito sa inyo yung naka-experience ng nagbigay ka na, nagreklamo pa? Press 1. Yung binigyan mo na, tapos nagreklamo pa. Baby, dito ka muna sa akin. Inaantok na ako sige. Sino dito yung experience na, di ba? Nagbigay ka na, tapos nagreklamo pa. Di ba? Dami Agoy. Di ba? Sino dito, nagbigay ka na, tapos nagreklamo pa, di ba? Usapan natin yung mga gano'n. Madami ako nakikitang nagpe-press 1. Mahal, sana ma-help nyo ako bago mag-12, mag-300k tayo. Yun. So, ako may experience ako ng ganyan. Madaming beses ako naka-experience ng ganyan. Kasi, mahilig talaga ako magbigay. Kahit wala akong nakukuha in return. Kasi when you give, hindi ka talaga nag-expect ng bagay na ibabalik sa'yo, right? Ng mga tao. 'Di ba? Tama? So, lagi ako nagbibigay sa mga tao na alam kong kailangan kong bigyan or na pwede kong bigyan, ganyan. Tapos, naka-experience ako ng may binigyan ako, tapos, nagregalo ako. Christmas din yun eh. May binigyan ako, tapos, binuksan niya sa harap ko yung regalo ko. And then, nung nakita niya na yung regalo ko, nagandahan siya sa regalo ko. Pero, alam mo, after nun, nakita ko yung binigay kong regalo, hawak-hawak na ng pinsan niya. Tapos, hindi alam ng pinsan niya na yun, nasa gilid ako, sinabi niya, binigay daw yun sa kanya, nung pinagbigyan ko. Alam niyo yun, hindi ko alam kung bakit niya binigay, kung malaki ba sa kanya, maliit ba sa kanya, or hindi niya talaga gusto yung itsura, ganon. Pero syempre, bilang ako na pinaghandaan ko yung regalo na yun para sa tao na yun. Tapos, ang pangit talaga. Pinaghandaan ko yung regalo na yun para ibigay ko sa kanya. Inisip ko mabuti para alam ko matutuwa siya, ganyan. So parang kung isip-isip ko, kung binigay niya na lang nang wala ako, o kaya binigay niya na lang nung after na nung event,
hindi yung nandyan ako, 'di ba? Kasi parang para sa akin, sabi ko, wala, parang hindi niya siguro nagustuhan or ewan ko, hindi ko alam kung ano yung reason. Pero syempre na-hurt ako noon, sabi ko, okay. And then meron din ako, naglalag ako. Tapos meron pa akong nabigyan. Nagbigay din ako ng gift. Tapos pagbigay ko sa kanya, yung yung gift na yon, sa sarili ko, hindi ako talaga nabili ng mamahaling gift. Sa ibang tao, bumibili ako ng mamahaling gift. Kasi nga, 'di ba, gusto ko pag nagbibigay ako, parang matutuwa talaga sila. Lalo na yung may mga tao talaga na gusto nila pag binibigyan sila ng mga regalo, yung mga branded, may mga ganon, 'di ba? Yung choosy pa sila pag binigyan tapos hindi, walang brand. Sasabihin, hindi Coach, hindi ganyan. May mga ganon. Sino naka-experience sa inyo yung mga ganon? Yung binigyan mo na tapos nag-demand pa na, bakit hindi to brand? Parang bakit hindi to branded? Gets nyo? Yung parang parang ako na lang yung nahihiya para sa kanya. Alam mo yon? Bakit hindi daw branded? Ganon. Nakakaloka. Bakit hindi Coach? Ganon. Hindi Gucci. Harurut. Tapos, meron pa ako isa pang experience. Binilan ko ng slides naman. Maganda naman yung brand ng slides. Ganon. Tapos, yung brand, may binili ako ng, brands na slides. Tapos, may binili ako, may binili ako sa sarili ko. And then, binigay ko yung regalo ko. Natuwa naman yung binigyan ko. Pero, alam niyo yung ngiting aso? Yung parang, ganda, ganon. Gandahan daw siya, pero alam yung ngiting aso talaga. Tapos, nakita ko, nung pagkagabi, iniwan lang sa may upuan. Tapos, natulog na. Kumbaga, sa taas yung kwarto. Tapos, sa baba, natulog na siya, ganon. Parang ganon. Tapos, after ilang days, parang nakita niya na mayroon akong gamit na same brand, pero ibang klase ng footwear. Tapos sabi niya sa akin, ganyan yung gusto ko dapat ganyan na lang yung binili mo sa akin. Grabe! Diba? Sabi niya, ganyan yung gusto ko, dapat ganyan na lang yung binili mo sa akin. Alam niyo kung ako yung bibigyan nun, kung ako yung nabigyan, kahit hindi ko yun style, siguro, pero kasi yung binigay ko, style niya talaga yun eh. Kaya ako nga yun binili kasi alam kong gusto niya yun. Hindi naman ako, unless talagang clueless ako sa mga bagay-bagay. Grabe, sabi ko, alam niyo, gusto ko na lang ibigay yung kung ano yung meron sa akin, yung sinabi niya na dapat yun na lang niregalo mo sa akin kasi gusto ko yung ngiting aso. Hindi, totoo. Sinabi niya na ganyan yung gusto ko dapat ganyan na lang yung binigay mo sa akin. Sabi ko talaga, alam mo yung ako na lang din talaga yung nahiya. Parang gusto ko na lang kainin ng upuan na, nahiya ako kasi nag-demand siya eh. Di sana pala tinanong ko na lang siya, ganon. Kasi nga regalo. 'Di ba? As in, sobrang demanding talaga. Gusto ko na lang ibigay yung gamit na suot-suot ko, pero naisip ko kasi, isa na lang kasi yun, yung sa akin, kaya ko yun pinili. Tapos, ayun, wala. Sabi ko, ano ba yan? Nakaka-disappoint na may mga taong ganun na nagbigay ka na nga. Mukha na nga hindi natuwa, nag-demand pa. Alam niyo yun? Parang, para sa akin, kung ako kasi napaka-thankful kong tao. Pag kahit ano yung ibigay mo sa akin, sobrang ma-appreciate ko yan. Kasi alam kong in the first place, pinaghirapan mo yan. Yung pera na binili na for sure, diba? Unless binigay lang din sa atin yung pera. But regardless, kung binigay lang naman din sa atin yung pera or binigay lang sa inyo yung pera, yung moment na bibili ka ng bagay para sa taong reregaluhan mo, yun palang malaking bagay na yun. Kasi kung binigay lang sa'yo yung pera, pwede mo na lang i-keep yun para sa'yo, diba? Pero you chose na bumili ng bagay para sa taong reregaluhan mo. And lalo na kung pinaghirapan mo talaga yung pera, like pinagtrabahuan mo, tapos mag-iisip ka ng bagay na ireregalo mo. Tapos yung sa sarili mo, hindi ka bumibili ng mahal, tapos
bibili ka ng mahal para sa tao na to. Kasi in the first place, alam mo na yung sanay ng mga branded, mga ganon. Pero kahit naman siguro sanay ka, or ako, kung sanay ako ng mga branded, pag may taong nagbigay sa akin, kahit hindi ko yun trip, or hindi yun yung gusto kong klase ng damit or sapatos or ano man, ma-appreciate ko yun kasi it's the thought that counts, right? Pero ang hirap, yung nagbigay ka na, hindi nila alam kung saan nanggaling yung, Hi R2, Merry Christmas! Hindi nila alam kung saan nanggaling yung pagod mo, yung hirap mo para magkaroon ka ng ganung pera. Tapos parang hindi na natuwa, tapos nag-demand pa. Di ba, ang 2K to 5K, sobrang laking panregalo na yon na pera ha. Imagine mo minimum wage, magkano ang minimum wage? Isang araw ng minimum wage, 500 to 600 pesos. Yung 2K to 3K, ay 2K to 5K na pangregalo mo sa isang tao lang. Ilang araw na yon na pinagtrabahuan ng taong may minimum wage. 'Di ba? Tapos ako kasi laging yun yung tinitingnan ko na langhiya binilan niya ako ng ganto na dapat pangkain na lang. Alam mo yun, pangkain niya na lang na. Yun yung iniisip ko the moment na binibigyan ako ng mga tao ng regalo. Parang ako yung nahihiya ako. Parang hindi ko maano na hala, yung pera niya na dapat pang araw-araw niya, ganyan na ibibigay, pang pakain niya na lang, ganyan. Pero binigyan niya ako ng regalo. Tapos malalaman ko ang mahal ng regalo. So parang sa akin, grabe siya. Parang, oh my gosh, sobrang grabe to. Iba yung pagmamahal na nandun sa binigay mo, na nilagay mo sa regalo na to. Kasi kung ikaw talagang minimum wage ka lang, or hindi ka, yung iba nga, hindi pa minimum wage di ba? Yung iba, business, hindi naman, wala namang sa business. Minsan meron, minsan wala. Lalo na pag hindi naman malaki ang business, di ba? So, kung yung tao nagbigay sa atin ng bagay, kaya mahal, kaya mura, i-appreciate natin kasi hindi natin alam kung magkano lang yung kinikita ng taong nagbibigay sa atin. Tsaka hindi natin alam kung paano yung hirap na nararanasan nila bago sila kumita ng ganung pera. So, it really breaks my heart every time na nakakarinig ako ng mga tao na binibigyan tapos hindi pa sila grateful. Parang, ihingi ka na lang or bibigyan ka na lang, nag-demand ka na, hindi ka pa masaya. Alam mo yon, parang okay, hindi mo yan gusto. Pero, wag mo naman ipakita sa tao na hindi mo nagustuhan yung regalo niya. Kumbaga, hindi yan yung trip mo. Pero, yun yung bukal sa puso niya eh. Tsaka, mali mo, hindi siya magaling pumili ng regalo. Parang yung iba naririnig ko pa, dapat sinabihan mo ko para sinabi ko sa'yo yung gusto ko. Surprise nga to eh. Ano pang bubuksan mo? Magugulat ka pa ba pag binuksan mo yung regalo kung alam mo na yung laman, 'di ba? Parang alam mo 'yon. Mahirap yung ganun. So ayun. Ako naman kasi pag ako yung nakaka-receive ng regalo, nahiya ako kasi hindi ako sanay na ako yung binibigyan ng regalo. Gusto ko kasi ako yung nagbibigay ng regalo. So pag ako yung nakakatanggap ng regalo, nahiya talaga ako. Pero ayun, sobrang gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taong nagpa-experience sa akin ng iba't ibang klaseng regalo na first time ko lang din na-experience. Gusto kong mag-thank you sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Dahil ang dami kong na-experience, and yung masasabi kong pinakamaraming regalong binuksan ko ay galing sa mga taong sumusuporta talaga sa akin na never kong inimagine yun. Kaya sobrang thank you sa inyo. Again, sinabi ko nga dati, kahit magbigay lang kayo sa akin ng tissue na may letter nyo, sobrang masaya na ako kasi alam kong yung effort na binibigay ninyo sa pagsusulat ninyo ay nandun yung puso nyo. So sobrang masaya na ako sa ganyan. Kahit nga yung yung tito ko kagabi, sabi niya sa akin, kasi lahat sila binigyan ko ng regalo. Lahat silang pinapunta ko sa bahay, and may mga plus pa sila. Lahat sila may regalo. Kahit hindi ko alam na may mga pupunta pa palang iba. May mga extra lang ako na ibibigay. Tapos parang medyo nasad yung tito ko na isa. Kasi sabi niya, wala daw silang mabibigay na regalo sa akin. Kasi nga lahat sila binigyan ko. Pero ako daw, wala daw silang regalo sa akin lahat. So bali, ang nangyari daw, ako lang daw yung nagbigay sa kanilang lahat. Sabi ko naman, ano ba kayo? Walang problema yun. Kasi
magbibigay ako sa inyo, hindi ako nag-e-expect na, hala sila din, may regalo din sila sa akin, ganyan. Hindi. Gusto ko silang mapasaya. Regardless, meron silang dala para sa akin o para kung kanino man, o mag-exchange gift sila. Masaya na ako na makita ko silang masaya at saka mabibigyan ko sila ng regalo. And ang pinakamasaya sa lahat ng nagbibigay, masaya yung binibigyan nila. Yun naman yung pinakamaganda sa, di ba? Pag nagbigay ka sa taong to at nakita mo yung saya sa mukha niya na grabe, sobrang saya niya. Wala na, tapos na, okay na ako doon. Kasi 'di ba? Alam mo yung ano, kasi na-experience ko na yung mga taong demanding sa buhay ko eh. Hi Artu, welcome to my life. Oo, 'di ba totoo, yung parang binigyan mo ng ganito tas parang pagbukas niya, ala, grabe, thank you. Sobrang yung ganon na itsura, yung ganong feeling, mararamdaman mo sa tao pagka sobrang masaya talaga eh. Hindi mo matatago eh. Hindi matatago yung feeling, yung gratefulness, yung saya ng tao pag nabigyan mo ng regalo. Hindi ko naman ginajudge yung mga tao na hindi expressive. Kung hindi ka expressive, okay lang yun. Nandun pa rin yung vibration eh. Kahit hindi ka, hi Leo Ross, kahit hindi ka expressive, nandun pa rin yung feeling na mararamdaman mo na yung tao masaya. Kahit hindi man niya i-express na sobrang masaya siya, diba? Kasi si Cleo hindi rin siya expressive eh. Pero natututo na siya mag-express ng feeling niya. Kasi binibigyan ko siya ng freedom of expression. Na mahal hindi kita i-judge kahit anong expressions mo. Bibigyan kita ng freedom. Kaya natututo na siyang mag-express ng nararamdaman niya. Pero ayun, walang judgment sa mga taong hindi ma-expressions. Hindi sila expressive, ganun. Pero mararamdaman mo pa rin yung vibration nun pagka masaya yung tao or hindi. Meron kasi expressive talaga, pero lahat ng gusto nilang sabihin, sasabihin, ano ba yan? Ang pangat naman ng binigay mo sa akin, ganun. Naka-experience na rin ako ng ganun. May binigyan ako regalo din. At hindi naman sa lahat na nagbibigay tayo ng regalo Pasko or birthday, di ba? May binigyan ako ng regalo. Tapos sabi, nung binuksan niya yung regalo ko, sabi sa akin, ano ba yan? Ang pangit naman nito. Sabi ko siya. Tapos gustong-gusto, yung regalo na napunta sa kanya, gustong-gusto nung iba. So alam mo yun, gusto niyang kumuha, gusto niya makapag-exchange dun sa iba. Eh sabi nga nung iba, ayaw mo niyan, ayan nga yung pinakamaganda. O, edi pinagkagawan yung niya, yung regalo na nasa kanya. Kinuha, tawag niya to, nakikipagpalit siya kasi nga, ayaw daw niya, ang pangit daw. Eh, lahat ng nandun, alam na yung kanya yung pinakamaganda. Alam mo yun? Minsan, alam niyo yung photo na nag-trend dati, yung photo na, yung my first runner-up, yung mga bata, first runner-up, champion, second runner-up. Yung champion, malungkot, umiiyak. Pero yung first runner-up, nakataas pa yung kamay, sobrang saya. Minsan, hindi natin tinitignan yung position natin or kung ano yung meron tayo. Tinitignan natin yung attitude ng iba. Anong gagawin natin? Yung iba kahit konti lang yung nare-receive nila or maliit na bagay lang or hindi ganun kamahalan yung nare-receive nila, masaya sila. Minsan yung mga tao na nakaka-receive ng sobrang mamahal pang gamit, sila pa yung malungkot. Tapos naiinggit sila dun sa masaya. Anong gagawin natin? Masaya sila kahit masimpleng bagay eh. 'Di ba? Ayaw mo nung nasa yung pinakamaganda. Tapos kinakainggitan mo yung nasa iba. Kaya gusto mo yung ganun. Yung nasa kanila. Ngayon, gusto mo makipagpalit, pinag-agawan. Kasi nga, yun yung pinakamaganda. Without knowing na sa'yo yung pinakamaganda, sinabi mong pangit yun. Without thinking na sa'yo yung pinakamaganda, yun nga, sinabi mong pangit yun. So, ano bang masasabi ko sa inyo? Some of you here are givers. Some of you here are the people na nakaka-receive. So, hindi ko kayo pwedeng sabihin takers, nantitake lang. Hindi naman ganun. Kayo yung nagbibigyan most of the time. Or most of the time kayo yung nagbibigay. Sa lahat ng mga lahat naman tayo nabibigyan eh. Though, may mga tao talagang selective. Pero in some point, lahat tayo nabibigyan tayo ng mga bagay. Hindi man lagi tayo nabibigyan. Pero dumating naman tayo sa buhay na nabibigyan tayo, diba? So, sa lahat ng mga nabibigyan, including myself, kasi hindi lang naman sa lahat ng bagay tayo yung nagbibigay, diba? Maging masaya tayo sa binibigay sa atin ng mga tao. Pamilya man yan, kaibigan man yan, jowa man yan, kung nakaka-receive kayo ng gifts galing sa mga sumusuporta sa inyo or hindi nyo kakilala, admirers nyo, maging thankful tayo na may mga tao na
May mga tao na naglalaan ng oras para pumunta sa department store, sa clothing store, sa kung saang klaseng store man yan para lang makapili ng ibibigay sa inyo. Kasi yung pa lang yung pupunta ka sa lugar kung saan hahanap ka ng gamit para sa tao na to. Sobrang hirap na nun. Maglalagay ka na ng effort doon. Hindi ka pipili kung hindi importante sa yung tao. Kahit sabi mo, bakit si sa online shop lang naman siya bumibili? Kahit na. Yung pag-search pa lang ng online shop kung saan kanila mabibili ng magandang damit or ng magandang accessories, tapos pipili pa talaga sila ng, alam mo yun, pasok sa budget pero at the same time magugustuhan mo. I-appreciate natin yun kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng mga bagay na kung ano man yung natatanggap natin. May mga tao na nabibigyan ng sobrang onte at wala pa sa kalingkingan ng binibigay sa atin or nabibigay ng mga tao sa inyo na mahal nyo sa buhay. Pero masaya na sila. Hindi ko naman sinasabi na iba naman sila sa akin. Iba naman sila sa Ward. Iba naman sila sa iba. Alam mo kung iba-iba tayo. Pero walang pinagkaiba ang maliit sa malaki sa pagiging masaya. Lahat tayo iba-iba. Iba-iba tayo ng level of happiness. Yes, okay. Pero kapag kami nagbigay sa atin, i-appreciate natin. Kasi hindi natin alam kung gaano yung hirap or yung pinagdaanan ng tao na yun para lang magkaroon ng pera, para mapasaya ka. So kahit mura lang yung ma-receive ninyo, kahit ano yan, basta alam yung binigay ng tao at may effort na kasama yun, i-appreciate natin. Mag-thank you tayo. Yung thank you na word, sobrang malaking impact yun sa tao na bibigay. Kasi marami na ako na-encounter. Ang dami kong naitulong pero hindi man lang ako nakarinig ng thank you. Na alam mo yun, nagtulong ka na, tumulong ka na, sinumbatan ka pa. Or tumulong ka na, nagreklamo pa. Or tumulong pa, ungrateful. Ang daming ngayon, kayong taong nasaksihan na naging ungrateful pagka binibigyan. So, wag na tayong gumaya sa kanila. Kasi, i-appreciate natin yung mga taong nagbibigay. Naglala ng oras, nagbibigay ng effort, at nagbibigay ng bagay para lang mapasaya tayo. Ganyan. Tsaka sa lahat naman ng mga nagbibigay, or lalo na yung mga born to be givers talaga. Yung give lang ng give, walang hinihinging kapalit, walang ma-receive, basta masaya na magbigay, ganyan. Pagpatuloy nyo lang yan. Kasi maraming pang blessing ang dadating sa atin. Kasi ako before, ang heart ko, sabi ko talaga kay Lord, i-bless mo ako ng sobra. And then I will be a blessing to other people. Like, pagka i-bless, hindi naman sobra. Sabi ko, Lord, bless me more. I-bless mo ako ng more para mas marami pa akong taong matutulungan na hindi lang siya sa family, hindi lang siya sa friends, kundi pati sa strangers. Ganon, yun yung lagi kong heart. Lord, bless me. Hindi ko lang pinagpipray na i-bless mo ako para makabili ako ng ganito, para mabilan ko ng ganito yung ganito ko. Hindi. Bless me, Lord, so that I can be a blessing to others. Kasi, aanin ko yung sobra kung wala naman akong panggagamitan, di ba? Or aanin ko yung sobra kung may nakikita akong mga tao na dapat tulungan pero walang taong tumutulong, di ba? So, hindi man tayo politician para tumulong sa ibang tao. Pero maging tao tayo para makakita ng nangangailangan na tao na kaya naman nating mabigyan kahit papaano. So, yun yung lagi kong prayer dati na Lord, bless me more so that I can be a blessing to others. Pagpalain mo pa ako, Lord, para makapagpala din ako ng ibang tao. Like, para magamit mo ako na maging instrument sa mga taong kailangan or kaya kong matulungan kahit sa maliit na pamamaraan lang. So, yun, maging appreciative tayo. Hindi ko sinasabi maging showy kayo. Pero, simpleng thank you is a reflection of you na nagiging thankful tayo or na-appreciate natin yung bagay na binibigay or pinapakita sa atin ng mga tao sa paligid natin. Ayan. And, ayun, simpleng thank you lang. Pero wag naman yung thank you ha, kahit di ko gusto. Huwag naman ganon. Mga ganon thank you ha, pangit kahit pangit. Huwag ganon ha. Thank you ha, kahit hindi naman to yung yung sinabi ko. Huwag ganon, huwag tayong ganon. Kasi, if we are grateful to all the things na pumapasok sa buhay natin and all the blessings that we are receiving, mas nagkakaroon tayo ng mas maraming blessings in the future. So, ayan, every time na people are giving you something, don't forget to thank them kasi they are going through a lot of whatever or we don't know, pero they are giving time, effort, and spending money for you to be happy. So, simple thank you sa mga taong tumutulong sa inyo. Mapapasaya na sila.
Diba? For example, ako, mahilig ako magbigay. And then, mahilig ako magbigay, tapos pag nakarinig ako ng thank you, ang sarap sa feeling. Sobrang sarap sa feeling. Imagine niyo yung parents nyo, for example, meron kayong dream phone. Tapos alam niyo yung parents nyo, hindi naman maraming pera. Hindi naman mayaman. Sakto lang yung buhay nyo. Sakto nakakakain lang kayo tatlong beses sa isang araw, ganyan. Pero sobrang mahal kayo sa sobrang pagmamahal sa inyo ng parents nyo or ng nanay nyo or ng tatay nyo, ginawa nila lahat to have that amount para mabilan kayo ng phone. And that's love. Right? Sometimes, dahil parents natin sila na okay lang. Parang, ang ganda nito. Masaya tayo. Yes, of course. Masaya tayo. Masaya ka. Pero you forgot to say thank you. You forgot to hug them. Or to kiss them. To say how grateful you are. Or na kung gaano kayo kasaya na binigyan nila kayo ng ganon. Kasi wish nyo lang yan eh. Parang minsan pag binigyan tayo, hala, okay. But, if you're gonna dig deeper, paano nila nakuha yung pera na yun? Anong ginawa nila? Umutang ba sila? Sa Bombay? Or sa mga nagpapautang sa atin? Sa mga friends nilang nagpapaland ng money? Ganon? Umutang ba sila? Ganon? Yung savings ba nila na inubos nila? Alam mo yun, yung mga ganon. So, maging thankful tayo. Especially to our parents. Alam nyo, kwento ko lang yesterday was the first time na naghanda ako ng Hi, Sir James! Merry Christmas, Sir James! Pakota lang ako. Ay, nandiyan ba Sir James? Hi, Sir James! So, yesterday, this is the first time na I did this. I was one of the people na nagluto for Christmas. Nagluto ako ng marinated chicken ko, ng tuna pasta ko, gumawa ako ng fresh fruit salad, ganyan. Yesterday was the first time that I did that. And you know what? Sobrang nakakapagod pala. Aligaga ako ng sobra, gusto ko mag-content pero hindi ako makapag-content kasi gusto ko mag-focus na maging masarap yung gagawin ko, ganyan. And then I realized, sobrang saludo ako sa lahat ng magulang at sa lahat ng mga tao kahit hindi pa kayo magulang, yung nagpe-prepare kayo every time na may handaan. Kayo yung nagbibigay ng effort nyo. You know what? In every events, kayo yung pinaka-importante. Aside, syempre sa nagde-design ng event place. Kasi, yung event place, of course, andun yung passions and all. But when you say yung mga tao na prepare ng pagkain, yung pag-iingat nyo na hindi madumihan yung pagkain, yung pagtansya nyo ng lahat ng ingredients para maging masarap, yung luto ninyo, and yung amount ng effort at love na ilalagay ninyo every time na magluluto kayo sa events. Tas hindi lang 1, 2, 3 putahe yung gagawin ninyo, pero sobrang dami. Shucks, kahapon ko na-realize. Sabi ko, grabe pala yung ginagawa ni nanay ko every time na merong event or every time na merong handaan, ganyan. Grabe yung ginagawa ng mga magulang every time na nagbe-birthday yung anak nila, ganyan. Every time na alam niyo yun, appreciate ko lang ng sobra. Sabi ko, ang hirap palang mag-prepare ng something for the people you love. Just for them to have a good feast, a good celebration. Alam niyo yun. So sabi ko, sobrang saludo. Kaya nga nilagay ko yun sa post ko, 'di ba? Sobrang saludo ako sa lahat ng mga taong nagpe-prepare ng ginagawa talaga nila yung nilalagay talaga nila yung maraming effort nila para sa pagkain na yun or sa mga putahe na gagawin nila. So grabe, sobrang wag nyong kapag meron kayong pagkain na natikman tas gawa ng magulang nyo tas hindi nyo nagustuhan yung lasa, wag nyong sabihin, ano ba yan, ang pangit naman ang lasa nito. I-appreciate nyo pa rin yung luto ng magulang nyo or ng mga taong nagluto para sa inyo. Kasi siguro may times na hindi na parehas yung taste buds nila, ganyan, or
akala nila ganun pa rin yung luto nila. Lalo na pagka tumatanda, minsan nag-iiba na yung panlasa. Nag-iiba na rin yung way of cooking nila. So, wag ninyong i-okray na, pangit naman ang lasa na ito, ganyan. Kasi, di ba, may mga, lalo na pagka tumatanda na yung parents natin, na-hurt na sila easily. I-appreciate pa rin natin. Though, okay lang magsabi na, na masarap siya, kung gusto niyo sabihin na medyo kulang lang siya ng ng alat, ng konti, pero masarap. Kasi, alam niyo yun, yung passion ng, hindi passion yan yung pagluluto. Minsan may mga magulang na hindi naman talaga sila nagkukook, pero dahil nagkaroon sila ng pamilya, kailangan 'di ba? So, yung pag-aaral pa lang ng pagluluto, ay hirap na yun Tapos, isa-satisfy mo yung anak mo, yung asawa mo, yung jowa mo, ganun, o yung parents mo, ganyan. So, mahirap yun. So, i-appreciate din natin. Since it's Christmas time, you still have time na i-appreciate nyo yung parents nyo for giving you what you have, for helping you, especially sa mga tao na talagang privileged sila when it comes to family. Kasi 'di ba, maraming tao ang hindi naman complete ang family. Maraming tao ang hindi naman talaga nakaka-experience ng love talaga came from family. Hindi naman lahat nakaka-receive ng regalo galing sa family or sa mga friends, ganyan. Yung iba sobrang magkakayod talaga ng sobra-sobra para lang magkaroon sila ng panghanda, magkaroon sila ng something for themselves, 'di ba? So, maging thankful tayo sa mga taong nakapaligid sa atin na nagbibigay ng kahit papano. Kahit morals lang. Mas importante ngayon for me yung may good morals na nabibigay sa akin yung friends ko, yung family ko, ganyan. Kasi those are the things na hindi nababayaran or nabebenta. The morals, the right conducts and good morals, right? Para naman hindi nag-GMRC. Huy! Hindi! So yun, lang. Dami ko lang realizations. Awarding, thank you! Oh my gosh! Let's go 300k! 300k, 8 minutes. 300k pala yung kailangan ko every until the end of the day. The end of the month, the day. Ayun. Thank you, Awarding! So yun lang. Ang dami ko lang realizations. And I wanna say sorry kasi kahit sa TikTok hindi ako nakakapag-live kasi sobrang busy talaga. And dahil minsan lang akong pumunta dito sa summer, gusto ko din talagang yung time ko, spend yung time ko sa kila nanay ko, ganyan. And ayun, hindi ako nakakapag-post, hindi ako nakakapag-story, ang bihira ako makapag-add ng story galing sa mga stories ng mga sumusuporta sa akin, ganyan. Ang busy kasi talaga namin, especially kahapon, mahal. Mayroon akong pinopost na yung preparation ko sa paggagawa ko ng mga pagkain. Mahal, hindi ko na kinaya. Aligagana ako kahapon. Kaya wala nang, part 3 lang. Wala nang 4 and so on. Wala na talaga. Thank you, Ina. Thank you so much, Ina. Ayun, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Nanggaling tayo sa relationship, na napunta tayo sa pagiging thankful, and na napunta tayo sa sa family appreciation for the people around us. Wala lang kasi, alam niyo yun, ang dami kong na-realize, and ang dami ko lang ding nung natong mga times, nag-observe lang ako, ganyan. So, sobrang dami ko lang talagang napansin na. And then, since ito naman talaga yung ginagawa ko when I go live, right? Every time I go live, then this is what I miss as well. Yung nagbibigay ako sa inyo ng encouragement, nagbibigay ako sa inyo ng word of wisdom or something na malalearn ninyo from me. Kasi, 'di ba, ayoko lang na magla-live ako tapos manonood lang kayo tapos sabihin ko Merry Christmas or Happy New Year or if you guys want to support me, you can drop whatever you want, ganyan. I mean, of course, part yun, but hindi yun yung gusto ko talaga I mean, hindi lang yun yung gusto ko. Gusto ko may matututunan yung mga taong nanonood sa akin. Ang dami ng mga tao na nagsispread ng false informations, ng mga pangit na behavior, yung mga ganyan. So, since I'm doing this live streaming and maraming tao yung sumusuporta sa akin sa pagbibigay ng oras nila, why not magbigay ako ng something na matututunan sila or something they can relate to, 'di ba? You open our minds. Thank you, Kiwi. Thank you so much. I appreciate that. Paano ka, Asenso, hindi ka namamansin? Awarding! Thank you so much!
Hala, Merry Christmas! Thank you so much! Feeling ko si ano din, si Rosel. Hoy! May 5 minutes pa oh. May 5 minutes pa para magpa times 10 kayo dyan. Feeling ko si ano, si Rosel din. Feeling ko si Wardo Best din. Feeling ko si ano din, Fave Cast din. Christmas oh. Mahal mamamas ko po. Hoy! 300k. Nagmadali na, no? 4 minutes left na lang kasi eh. Patawad, mahal. Hoy, ba't ka humihingi ng patawad? Wala ka namang kasalanan. Ganyan-ganyan lang to, hindi pa to naliligo. Abangan niyo yung vlogs ko na i-upload. Last 4 minutes. Yes, before 12. Before 12. Last 4 minutes. Kasi pag nag-12, okay lang naman din. Another day naman yun. Naging people pleaser ka din ba dati? No, never talaga. Ano lang, masaya na ako sa mga taong na-appreciate ako. Kasi, nami-misunderstood ako even before. Kasi nga strong yung personality ko, ganyan. Lagi ako nami-misunderstood na mataray, mayabang, mahilig makipag-away, mga ganyan. But if you... Sabi ko, I don't need to explain myself to other people just for them to love me. Kasi people who will notice will love me. Or people who will know me will love me for being me. Kaya never akong nagpakitang gilas para mahalin ako ng tao. Laging pinapakita ko yung totoo, yung ako. Hindi ko kailangan mag-pretend, magpanggap. Kasi alam ko na may mga taong magmamahal sa akin sa pagiging totoo ko. Kasi I don't wanna fake myself. Tapos at the end of the day, magfo-fall off lang din yung mask na ilalagay ko, right? Walang mask na tumatagal. Mahal kasalanan ng resellers ako kapag di ako nakapagbagsak Hoy! Ayan, kasi alam yung Christmas eh. Nanise. Asawa na ata kita. Hoy! Hindi. Kaya yun, hindi. Pwede ka na mag-podcast. Actually, that's one of my goal. Magpo-podcast tayo. Tingnan natin soon. I think next time, gagawin ko yan sa sa YouTube ko, and I think I'm gonna do that as well on my Facebook page. Pwede ka na maging hindi 2 minutes before 12 Jelly, thank you. Sige, mahal. Sige, mahal, abangan ko podcast mo. Next time pa yun, mahal Hindi pa OMSIM. Next time siguro, magpapa-question ako sa Instagram, I guess. So, sa lahat ng nandito na hindi pa naka-follow sa akin sa Instagram. By the way, mga mahal, I'm also live on TikTok, That's why, nakatingin ako dito. Wala na si R2. R2, are you still there? R2, are you still there as well? Ano nga yung sinasabi ko? Next time ako magkaganon. Mag-extend. Gusto nyo mag-extend ako? Kayo, ha? Nag-message na ako sa reseller. Ano ba yan? Charis! Mahal, okay, sige, hintayin ko. Siguro mga wala pala akong ka-PK, pero okay lang. Okay na yan. Miss ko na rin si Moshi. House life. Mahal, sobrang masaya yung buhay ko. Sobrang masaya ako sa mga taong nagmamahal sa akin, mga taong, yun, nandyan for me. Ang haggard ko Ang haggard ko naman. Meron pa namang bukas 600k na tayo. Kailangan. Jelly, wow, Jelly, thank you. Bukas, I think, can't wait, tambay na naman sa YouTube and Facebook nito. Mahal, feeling ko, tambayan niyo yung mga post ko. Yen? Mahal, yen? Nasa Japan ka ba? 500k bukas. I-treasure mo yung mga totoong tao sa'yo. Totoo, mahal. I'm always treasuring people who are there for me. Pero may mga tao talagang kailangan umalis sa buhay natin. Ganyan, may mga tao talagang kailangan natin i-let go. Minsan may mga friendships na actually, masasabi mong friend mo ang tao kapag ka nandyan siya sa ups and downs ng buhay mo. Nagbabalik si Wardo Best. Nag-12 na pala. Pero, syempre, hindi tayo matatapos dito kasi hindi pa naman end ng campaign. So, okay lang kahit magdire-diretso tayo. 'Di ba? Hi, Ward International! I'm here. Wow, you're still here. That's so nice. So, yun. Feeling ko pagka magpa-podcast ako in time, magtatanong ako sa inyo kung ano gusto nyong topic. And then, ayun. Doon ako kukuha. Are you Englishera? Sometimes. Hi, Jeyong! Jeyong. Hi.
Happy holidays. I hate to remember. Na, 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 na. Mahal, pwede pa po mga aroling. Pwede ba ako mga aroling sa inyo? Mga aroling ako. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, gave it away. This year pala. Save you from tears. I give it someone special. Oh yeah, yeah. Grabe naman ang tawad. Diana, thank you. Mystery, Fireworks, Mystery. Panarit na lahaamon. Oh, yun na namamas ko ako sa inyo. Last Christmas, I gave you my heart. Pink PH, thank you. The very next day, gave it away. Ay, hindi po ako INC. Christian ako. Christian sa, umaga sa gabi, Christiana. Charis. Eto 1K. Wow, naman. Grabe naman. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, do you experience being manipulated, Mal? Of course! A lot of times. Oh my gosh. In everywhere. I was manipulated and still, I am still people are still manipulating me. But, before, I was manipulated sa maraming bagay. Pero ngayon, hindi na. Kasi, ang hirap. Alam niyo kasi minsan yung mga manipulators, maniniwala kasi kayo sa sasabihin nila. As in, sometimes people are using their power to manipulate you. Sometimes people are using their influence to manipulate you. Like your mindset attitude, it's worth support. CJ MOR, you're here! Oh my gosh! Hi! You're here! Wow! I didn't notice. Kanina ka pa dyan? I always wanted to engage sa live mo kasi ang fun, pero lumalamang yung pagiging asa na yun? Pagiging fun ko sa at least Mahal, you're here. I'm happy that you're here. So thank you so much for for watching my live, 'di ba? At least nagla-live ako hindi para magsinungaling sa inyo, hindi para utuin kayo, hindi para lokohin kayo, hindi para makichismis or chismisan kayo, 'di ba? Hindi para i-gaslight kayo or i-manipulate kayo or whatever or ano man yan. But I want you guys. Thank you, Mahal! Wow! It's a record ko to. Yee! Let's go, A! Let's go, A! Let's go, CJ! Let's go! Wow! Thank you, CJ! Thank you, CJ! Feeling ko next time si CJ magdadrop yan ng ganyan, tapos times 20, times 30. Excited na ako i-record, Mal. Ni-record ko yun kanina, ha? Ni-record ko. Makikita mo yun sa sa profile ko dito sa Kumu. Makikita mo yun. Ano yung sinasabi ko kanina? Ayun. Yay! Thank you, CJ! Ang sasabi ko, gusto ko kasi may matututunan kayo sa akin. And alam niyo yun, gusto ko may mga realizations tayo. Kasi, di ba, nobody's perfect. Ako, I learn every day sa mga taong nakakasalamuha ko, sa mga taong nakakasama ko, nakikita ko, napapanood ko online. Alam niyo yun, every time na may mga napapanood akong online, mga something sa online, selective ako. Nakikinig ako, nanonood ako, but very selective ako sa mga i-absorb ko. Pag may in-absorb ako, pag-aaralan ko, i-ano ko siya. Ay, nakalak ba? Nanamnamin ko yung mga bagay na yon. Tapos, isa-select ko kung ano yung makakabuti sa akin and then tatapon ko. Tapos, itatapon ko yung mga bagay na hindi ko talaga. Mga nag-188 ako. Sana mag 500k ako. Nausapan na.
sa live ko, parang napunta na kami sa maraming usapan mahal, na ako sa kanila, nag-share na ako sa kanila about being grateful about being grateful pag nakaka-receive ng regalo, nagbigay ako sa kanila mga example ng mga experiences ko pagdating sa mga nabigyan ko ng regalo, ganyan. Tapos, nagsabi din ako something for people who are giving a lot or sa mga taong nag-receive a lot. And, ayun, madami ng, next, yung mga, Pagkwentuhan lang ako doon. yung mga na-realize ko about kahapon nung nagluluto ako, ganyan. Saan naman ang baby Jane, thank ko? you. Baby kong housewife. Baby kong housewife ko. Housewife ko. Hindi. Tuot naman ang housewife naman na yun. Pababa ka ba? Naipagkanta na rin na tayo. Gising ko pala sila. Mahal, pwede akong makisuyo. Ano po? Pwede akong ng red ginger. Ano po yun, Mrs. Okay. Kasi or naman handling ka po ulit. Mahal, mag-handling ka ulit. Anong handling, mahal? So, yun, mahal. Since Christmas ngayon, gusto kong magsabi sa inyo ng... Ay, tapos na yung Christmas. But still, Christmas season. Tao sa babae. Takot ka? Ba't ka naman matatakot? Kasi scary. Hindi naman eh. Ay. Scary. Hindi pa rin ako natakot. Ayun, sakot po lang. Magtinga tayo. Nagkape na ako. Kumain din ako. Yung kape kasi hindi nakakatain naman yun. Nakakatayan. Nagkain ako ng tinapay. Kasi wala pa akong kain. Mahal, ganda ng fit nyo kagabi. Very madam siya. Very madam siya. Alam nyo ba? Hi, Mickey! Mystery Pirates! Yeah. Mahal? Tag na to? Sasabihin ko? Sobrang lang yun. Sobrang minadali lang namin yung paghahanap ng damit na yun kagabi. As in. Sobrang. Ayun. May bumababa. Sige na. Patay na ang ilaw. May bumaba. Naglagay nga lang sila. Galing sila sa third floor. Naglagay sila sa pagkain. Tapos napasok sila dito. Mahal, alam, Bulacan ka lang ba? Hindi po. Alam, na po ako. Binangonan ako sa Manila. Pero nandito ako ngayon sa Samar. Ay, by the way, may update ako sa inyo. Ay, CJ! Asa na si CJ? CJ, are you still there? Ang ganda mo naman. We, si CJ. CJ, sorry to ask, pero, nag-send ka ba nun para sa Christmas Love project natin? Kasi, sabi ko, naghihintay ako nun ng message. Hindi ko kasi alam kung sino ka dun eh. Kung di ba sabi ko sa'yo, magpapakilala kapag ikaw yung nandun. Kasi, may sasabihin ako sa inyo. Kasi, noong 23, mahal, nag-ikot kami. Kaso nagabihan na kami. Nag-ikot kami. Wala kaming mahanap na... Ay, ganito. Kukwentuhan ko na lang kayo. 'Di ba ang gagawin namin ay sugod bahay gang. Ngayon, ang target kasi naming place na pagsusugudan bahay namin ay doon sa lugar kung saan ako nagpa-feeding program last time. Ngayon, sabi ni Cleo, alam mo, feeling ko wag ka na lang magpasugod bahay kasi pagkakaguluhan ka doon. Kasi normal nga na pagpunta ko doon, nagkakagulo yung mga kabataan. Parang ate, nagaganon sila. As in, sumasama talaga sila hanggang sa bahay namin. Ngayon, sabi niya, wag na lang tayo magganon kasi mahal. Kapag nagsunuran yan sa atin, tapos may mga nanghingi, baka alam niya kasing mahihiya ako, magbibigay ako. So, mauubos lang yun sa mga taong hihingi ng hihingi. Ang target nga natin, di ba? Like family. Hi, R2! R2, I miss you here. Tapos, ayun, sabi niya, baka ganyan. Tapos, mahirapan tayo mahal kasi mabibigat yun. Ilan lang naman tayong nandun. Wala man tayong production para magdala ng mga, ganyan. Tapos, sabi niya, magbibideo pa tayo. So, mahirapan tayo. Ngayon, sabi ko, I did send a DM. DM where? On my number. Tapos, ayun, sabi ko, I mean, may point siya. Sabi ko, may point nga. So, sabi ko, I mean, may point siya. Sabi ko, may point nga. So, since
si Sheree ay Leo. Siya yung nag-aasikaso sa amin dito. Like, pagka meron kaming kailangan, ganyan-ganyan. Tapos meron siyang sasakyan dito. Nagpatulong kami. Ang sabi ni Cleo, ano na lang, parang dyan na lang, sa kalsada na lang. Yung mga, yung mga beggars, yung mga homeless, ganyan. Pero magbibigay kami ng twist, like, i-interviewin, ganyan. Tapos, parang may konting interactions lang ganun. So, may point naman yun. Kasi sabi ko, mas maganda nga yun. Para naman din yun sa family nila. Ngayon, ginawa namin. October 23. December 23. Kaso, nagabihan na, 6 na kami nakaalis. Meron lang kami nabigyan ng isa. Kasi, sobrang daming tao. Halos lahat may mga dala. Tapos, siguro, natatabunan na yung mga nasa kalsada lang, yung mga nanghihingi lang. Kumbaga, hindi na namin makita yung mga taong, hindi mo magiging judgmental ha. Tapos, hi dear, sorry I can't top up now. I have tried maybe because I am in the village now. Oh, village is province, right? Tapos, ayun, sabi namin, Christmas na lang. Ipagpatuloy na lang namin ng Christmas ngayong araw para saktong Christmas. Parang makikita namin yung mga nasa kalsada lang, walang panghanda, ganyan. Kaso, kanina, halos buong araw, umulan naman. So, mas lalong walang tao, 'di ba? So, ngayon, ang napag-usapan namin, hopefully bukas hindi umulan. Para bukas namin siya ipapagpatuloy. Kasi, naman, para yung iba na yung mga makaka-receive nun, magiging handa nila or dagdag nilang handa nila. Or main handa talaga nila sa New Year. Kasi, hindi talaga kaya noong 23. Wala, as in, sobrang daming tao, mahal. Grabe, as in. Tapos, kagabi, kahapon, wala naman kasi kaming time kahapon kasi kami nga yung nag-asikaso dito. Kami nagluto, kaya pagod na kami. Bangag na bangag talaga kami. So, sabi ko, 25 na lang para sakto. Kaso, umulan naman. Umulan. Hi! Tapos, ayun. So, hopefully, bukas, maging maganda yung panahon. Hi, David! Maging maganda yung panahon bukas. Tapos, ano ba yun? Damit pala na yun. Maging maganda yung panahon bukas. Tapos, yun. So, yun lang. Update ko lang yan. Excuse me. Ang sabi ni David? I need R to 1 hour from my town. Tomorrow morning, I will be back to my hometown. Oh! It's okay, mahal. It's okay. Saan? Hindi ko alam kung ano sabi ko. Baka lang sa akin. Kanawa. My inter friends are watching. That's why I'm writing here in English. Oh, hi! International friends. Hi to CJ's friends. Hi, I'm bored. Download Kumu now. I hope you go live tomorrow or no. Yes, I will go live because I need to reach 300 to 500k every day until the end of the month because I need it for my quota. Selosa ka ba, mahal? Hindi. Depende. Kapag kaselos-selos yung gagawin mo sa specific na tao na to ay dapat pang jowa lang. Ay, be. Mahal, nagbagsak na po ako. Pamasko ko na po yun. But thank you, Christine! Merry Christmas, David! Mamangangaroling nga ako eh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah! New Year. Merry Christmas, mahal! Patawad po. Grabe naman kayo sa akin. Hala, 12:15 na. Hindi pa nadagdagan yung natin. Hindi pa nadagdagan yung... Ano kaya yun? I love you too. Hi, Louie! Merry Christmas. Ho, ho, ho. Sa susunod na lang po. Ganon? Ganon ba yun? I gave it to someone special. Oh yeah. Diba? Hi, Angela! Oy, dito si Louie, tapos nandito si Angela, ha?
Wardo Best, thank you! Wow! Record ko yun, no? Wow! Hey, let's go! Hey! Ow! Wow! Let's go, Wardo Best! Wow! Let's go! Thank you, mahal! Oh my gosh! Ay, let's go! Let's go! Hey, let's go! Thank you, mahal! Oh my gosh! Thank you, Kiwi! Wow! Ay, sino yun? Sino yung pumasok? Sino yung pumasok, mahal? Hi! Ala, si Tala. Hi, Tala! Ay, si Tala ba to? Si ano? Si Tala or si... Nagulat. Ako din nagulat ako kasi si Wardo Best nagpahalo-halo time sa Kumu. Guys, naka-live ako sa Kumu, ah. For those of you who wants to watch my live, my vlogs, you can follow me on my YouTube channel. Yan yung YouTube channel ko, Ward Reynalyn. Panoorin nyo na din yung Lay and Mark kasi magkakaroon yun ng episode 2 pero hindi ko pa talaga alam kung kailan. Hala! Roselda, your turn na. Nag-reply na sila. Lagot. Wala na si Rosel. Iniwan na ako. Ala, wala kang rosot. How is your event? Hope running well. Yeah, that's what I said earlier. We went outside last 23, but then there's a lot of people, like people who are buying a lot of things because this is just a small, it's like a village. In Indonesia, this place is a village, so it's a province. There's just this is not overpopulated, but there's a lot of, you can see people easily. So there's a lot of people outside buying things to all of the shops here. So we were gonna continue our that project tomorrow. We were gonna give people their yes, that is hirap na si bakla. We were gonna give them tomorrow. Yes, kanto na lang park. Oo, park kami. Pumunta na kami sa park pero wala talaga kami makita. Sobrang daming mga, di ba pagkagabi madaming mga lights doon, ganyan. Wow, Arto, you're back! Nag-send ako ng gift, di mo napansin. Ay, sorry, Jingjin. Isa pa. Tingnan natin. Hi, baby Polex! Merry Christmas and Happy New Year. Si datingan na sila. I think it's okay, R2. You know what? I missed you here. So, yun. Tanungin niyo ako ng mga questions. Yung yung mga bagay na very personal na alam niyong pag sinagot ko may matututunan kayo. Hala, mahal. Waiting na daw siya. Unavailable daw Gcash nila. Here, village is not province. Province is for a big city. Ah, okay. Okay, bye. Good night. Archer, you're gonna sleep now? Okay, mahal. Ay, no joke daw, Wardo Best. Hindi gumagana yung G-Shock. Bilingon ko ikaw dito, boss. Di rin ako sure if makadto kami hub park. Extend hanggang 1 a.m. Mahal yung TikTok ko, 7% na lang. Hi, Jasmine. Thank you, Jam! Yun kuripot sa charge. Ano yun, mahal? Ayaw ng union? Ayaw ng union bank? Ano ba? Hindi ko gets, mahal. Union bank. Hindi ka union. Ayun nga, oo nga. Bakit kaya? Oo, mahal. Sa Kumu hanggang 1 a.m. tayo. Okay, 1 a.m. tayo sa Kumu. To everyone. Yes, ayaw talaga mamansin. Jeng, sorry, mag-end 2 minutes sa TikTok. Pero dito sa Kumu, hindi pa. Lahat. First, kasi, alam ko yung mga totoong nangyayari. So, yun yung pinanghahawakan ko. Whatever other people
will say or might say as long as I know the truth and the truth is with me or is in me. Ah, wala nang kumbaga, may dating yung sinasabi ng ibang tao kasi masakit yung a-accuse ka ng bagay or sasabihan ka ng mga bagay na pangit kahit naman hindi totoo. But again, when you know what is the real thing or kung ano yung totoong nangyari, yun yung pinanghawakan ko lang. And then, ward fam, malaking factor yung mga taong sumuporta sa akin na pinaglalaban ako at talagang mahal na mahal ako. Nagpe-pray ako lagi. Iniiyak ko lagi yung sakit, yung sama ng loob na, "Lord, bakit kailangan ko 'tong ma-experience? Bakit kailangan akong ganito, ganyan, ganyan?" But then, wala man akong makuhang sagot, pero everything happens for a reason. I don't know kung ano, bakit kailangan kong ma-experience yung mga gano'ng bagay. But, nag-trust ako kay Lord na alam kong meron siyang better plans. And alam kong, um, yung mga taong nagsabi sa akin ng mga negative, in the future makaka-realize na sila. Iniisip ko na lang na baka hindi sila matured enough or baka naiisip ko na wala naman talaga silang kinalaman sa ganyan. Yung iba, nag-ano lang, nagsusuporta lang, ganyan. Hindi naman talaga nila alam yung mga ganito, yung mga ganyan. Kumbaga yung positive side pa rin yung tinitignan ko kahit anong mangyari. And lagi akong nagpe-pray and nung wala pa naman nun si Cleo, yun yung lagi kong ginagawa. Nung dumating naman si Cleo, sa kanya na ako umiiyak lagi. So, saksi siya sa mga struggles ko, saksi siya sa breakdowns ko, pati sa breakouts ko. Yeah. Hindi, yun. Sobrang saksi siya sa lahat. Pero nung lalong wala pa si Cleo, syempre mas mahirap yun kasi um, mas mag-isa ako nung time na yun. Yun nga, pinapakita ko lang talaga na hindi ko pinapakita, iniisip ko na kaya ko. Kasi kapagka inisip kong hindi ko kaya, anong sabi? Walang mangyayari. Pagka gano'n, anong sabi? I wanna give you a simple gift. Wow! Really, mahal? Paanong gift, mahal? Here? I wanna give you me. Of course, mahal. Whatever it is, whenever and wherever. Tayang! Matutulog ka na? Tayang matutulog ka na? Malusod kasi unta tiyo magkukuan correct ko. Tatay ka na? Sige. Ang wadlok kasi kanina magtitimpla untay 100 ginger tea. Pagka to niya adto ka mo igbawaray na yan daw. Sige na, tumayo ka na muna. Ang baho ng utot ni Mahal. Paano mo naamoy? Layo mo kanya. Mahal kanina ka kanina. Ay, Arto. Mahal kanina ka pa umutot kaya. Ang baho talaga ng utot mo po, promise. Sobrang baho. Sobrang baho. Utot ko ngayon, hindi mo na mag-grab ng buho ko. Dito talaga ang bulok. Ay, ang fresh ng simoy ng hangin sa summer. Amoy utot ni Cleo. Ano nang sabi ni ano? Kaya nga eh. Hala, si CJ may simple gift sa atin. Ano kaya yun? Yeah, she's there. She's gonna poop. Hala, mahal si Wardo. Bas mo sinasabi. Thank you, mahal. Let's go 2024. Favorite color ko, black, white, silver, and gold, and brown. Any shades of brown. She's gonna poop. Yun. Ang dami ko sinabi, pero yun, that's how I overcome it. At saka I know there's a lot of people na talagang mahal ako. And na people na who always knows the truth and who always gonna be there kahit anong mangyari. But of course, I'm not gonna do stupid things or like bad things para, alam mo yun, pakita na, ay, totoo, or like, na, dapat akong hindi i-support kanyan. Ako na yan. Wow. Thank you, Ina. Wala na si CJ. Iniwan na ako. Ano meaning ng nonchalant? Pal? Di ko alam, mahal. Hindi ata maalat. Kemi. Tristin, thank you. Buyag. Charis. May pag ganon. May pag ganon si Akla. Yeah. You're my love, man. Hi. Ay, rinig ko yun ah. Narinig ko yun ah. Flash ba yun?
Kala ko bumulwak eh. Lagot ka. Wala? Kala ko lang tubig eh. Lagot ka talaga. Basta alagaan mo pala sa'yo, mahal mo kami nakikita ko masaya. Thank you so much, Roxanne. Roxanne. Ala. Alam nyo, masaya din ako nakikita kayong nagsasucceed sa buhay, nakaka-achieve ng mga dreams nyo. May mga nakikita ko, meron ng business, nakagraduate na yung mga iba sa ward from or iba sa ward Leo, nagkaroon na ng bagong car, nagkaroon na ng bagong job, na-promote na, nagkaroon na ng jowa, nagkaroon na ng, alam nyo yun, nakakatuwa. Na as I grew, you guys are also growing. So, nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Thank you so much, Irene, for following me. Akala ko mag-end ka na sa TikTok eh. Kaya, nga. Mag-end na pala ako, mahal, kasi 3%. Naka-poop ka na. Bilis mo naman. Ay, so meron pa yun. Yuck! Mahal, mag-end live na ako dito. Kung gusto nyo pa rin akong panoorin, meron pa akong 31 minutes. Ang baho! Ang baho, baby! Inangayay tayo. Patay ka. Kung gusto nyo manood, mahal, naka-live pa rin ako sa Kumu ko. You can go watch me on Kumu. Ward_Rini. Mag-end live na ako now. Bye-bye. I love you. I'm gonna end live on my TikTok. But I'm still gonna go live here until 1 a.m. Tomorrow, what time you gonna go live? I think I'm gonna message you if I'm gonna go live. Because I still don't know if what time. Because like what I always say here, I'm busy here in Samar. And I think before and or after we will go outside to give the Hi Ginoong Spag, give the wow! Wow, let's go! Ayan na. Wardo Best, ayan na si si Rosette. Hey! 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 Merry Christmas! Baby. Merry Christmas! Ginoong Spag! Wow! Thank you, Ross! Thank you so much. Hey, sana maka-reach tayo ng 500K bago mag-end bago ako mag-end. So, may 30 minutes pa tayo. Wow, CJ, you're still here. You're so supportive. Ay, pero may, pa yun, may laman pa. Try mo ulit i-flash. Wala. Sabi mo si Tayang. More. Tayang, may